Sa ilang pang balita, bagamat ilang kongresista at senador na pabor sa naging desisyon ni Pangulong Duterte na suspendihin muna ang usapang pangkapayapaan, naniniwala naman ang ilang mambabatas na hindi ito nangangahulugan na hindi na matutuloy ang peace talks. Si Jervis Manahan sa detalye. Kahit na tinawag na sila ni Pangulong Duterte na mga terorista, tiwala pa rin daw si Bayan Muna Congressman Carlos Zarate na hindi patuloy ang guguho ang usaping pangkapayapaan. Malayo na raw kasi ang narating ng peace talk sa mga nagdaang buwan, lalo na't nakatatlong round na ng diskusyon ang magkabilang panig. This is not the time to abandon the peace talks, the peace process, even to suspend the peace process. Precisely, there is a peace process, peace negotiation, because there are clashes on the grounds. It is bound to happen. Dapat daw bumalik ang pamahalaan at ang pamunuan ng CPP, NPA, NDF sa negotiating table at ituloy ang nakatakdang paghaharap sa Utrecht, the Netherlands sa February 22. Ang pagbawi daw kasi sa ceasefire ay hindi nangangahulugan na tapos na ang peace talks dahil may mga protocol at modalities pa raw na dapat sundin. Kinumpirma rin ni Zarate na inaresto ng Task Force Davao ang isang consultant ng CPP, NPA, NDF na si Ariel Arbitrario sa Davao City kaninang umaga. Pero sa kabila nito, umiwas si Zarate sa pagsagot sa mga haka-haka tungkol sa umano'y napipinto nilang pagtiwalag sa supermajority. Hindi nagtagpo sa ilang issue ang panig ng pamahalaan at ng CPP-NPA, lalo na sa issue ng pagpapalaya ng mga political detainees. Pero apela ng mga militanteng mambabatas, sana'y ituloy pa rin ang usaping pangkapayapaan kahit wala ng ceasefire sa pagitan ng dalawang kampo. Pero ang ilan pang kongresista, todo suporta sa desisyon ng administrasyon. Si Speaker Pantaleon Alvarez, wala raw nakikitang mali sa ginawa ng Pangulo. Suportado rin ng party list coalition ang desisyon ng Pangulo. Pero wag na raw sana siyang magdeklara pa ng all-out war laban sa mga komunista. The government through our president already gave too much in terms of concessions to the members of the NDF in the hopes of having a fruitful peace talks. And I believe that the administration has shown it. The government has done more than its fair share to show that it wants peace, respecting ceasefire, and even releasing top CPP leaders in its custody. Sa Senado naman, sinabi ni Senador Ping Lacson na tama lang na isuspinde muna ang peace talks, pero hindi daw ito dapat mga hulugan na hindi na ito itutuloy. Para makapag-usap-usap ng grupo, but it doesn't mean na ititigil na, hindi na itutuloy. No? Kaya nga ang tinawag, i-suspend na muna. Mabuti para makapag-rethink ng kanilang posisyon. Nanawagan din ng iba pang senador na huwagsan ng talikuran ang adhikain para sa kapayapaan. Para sa PTV News, Jervis Manahan.